Ito ang mga YouTube settings at YouTube features sa cellphone mo na kailangan mong malaman ngayong taon. May mga uploaded video na rin po ako about YouTube settings pero naka-desktop kasi yung turo ko doon. So kung sakaling naka-cellphone ka palagi tuwing gumagamit ng YouTube, nasa tamang video ka. So kung sakaling manibago kayo sa audio natin ngayon, naka-wireless mic kasi tayo ngayon. Tinatry ko lang at nagtitesting lang ako ngayon at abangan nyo yung next video ko kasi i-review natin tong mic na ito. So comment down below guys kung okay lang ba yung ganito nating setup. Welcome sa Rod TV. First is dapat naka-install muna kayo ng YouTube app tsaka ng YouTube Studio app sa mga cellphones nyo. And kung sakaling naka-install na ito sa phone nyo matagal na, make sure naman na updated ito. Actually, napakadaming settings and features na makikita sa ating phone. Pero itatry ko na lang i-highlight yung mga importanteng bagay na mas magandang malaman mo. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Oswald Adventures, kay Petron Bautista, kay OB, kay Joan Getala, kay Mabs TV ko, and kay June V. Pinosa Vlog. Tapos simulang video para malaman mo kung paano kita masya-shoutout. Feeling ko tuloy nagmukha akong reporter sa setup natin ngayon. Kung sakaling nauumay na kayo sa mga videos na nakikita nyo sa homepage nyo at gusto nyo naman ng mga bago, i-open mo lang si YouTube app mo, i-refresh mo lang siya, and makikita nyo may new to you sa taas. Pindutin mo lang yan. Pag pinindot nyo nga po yan, maaring maglabas sa YouTube ng mga videos na hindi mo pa napapanood or mga video na maaring magustuhan mong panoorin. Meron nga rin pong hidden features sa YouTube na konti pa lang ang nakakaalam. Kapag pumunta ka sa YouTube Short Shelves, ayan, tapos pinost mo ang first video, may makikita kang live button dito sa taas. Kapag pinindot mo yan, mapupunta ka sa mga live videos sa YouTube ng naka-vertical mode. Madalas nakikita to sa TikTok. So ayun, may ganitong bagay sa YouTube na konti pa lang ang nakakaalam. So guys, kung nagugustuhan nyo ang ganitong klaseng video, don't forget to like this video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. You can also send your support or donation via super thanks sa baba ng video natin. And also, pwede rin kayong bumili sa aking thrift shop sa Facebook page ko na MR Thrifter. Kung kulay white ang team ng YouTube mo, click mo lang yung profile mo dito sa baba. Punta ka lang dito sa logo ng settings. Punta ka sa general. Tapos dito sa appearance, piliin mo yung dark theme. Sobrang simpleng bagay lang pero napakalaking tulong sa mata natin kung sakaling madalas tayo gumagamit ng YouTube kapag gabi. Kung sakali namang may mga videos ka na hindi mo natapos or nakatulugan mo na or gusto mong balikan or panoorin ulit kinabukasan, pumunta ka sa You section dito sa baba sa profile mo. Then makikita mo tong history, click mo lang yung view all. And ayan, makikita mo dito ang mga video history na pinanood mo, mapa YouTube Shorts man yan or long form content. Pwede mong scroll sa baba. Ayan. Makikita nyo dito kapag hindi pa full yung red sa baba ng video, ibig sabihin hindi mo pa ito tapos panoorin. Pero katulad nitong isa, itong Nightcrawler versus Archangel na mahaba yung kulay pula, ibig sabihin natapos ko ang video na ito. Kung gusto mo naman mag-post ng mga poll or question sa audience mo nang may mga pictures na kasama, ganito lang yung gagawin mo. I-click mo lang itong plus button, tapos kindutin mo tong poll logo. Ayan, pwede ka nang magsimulang magtanong or gumawa ng question mo. Kapag nakagawa ka na ng tanong mo, click mo lang tong add poll options or yung image. Tapos ayan na, may ganyan na. Syempre, mamili ka lang ng image. Kunyari, ayan. Tapos pwede mo nang sulatan kung anong pangalan ng option 1, option 2, option 3. So, katulad kunyari ng ganyan, pwede mo nang pindutin yung post. Antayin mo lang onte, then kapag view post mo na, so ganito magiging itsura niya or ganito ang kalalabasan niya. Kapag pinindot mo naman yung subscription dito sa tabi ng plus button sa baba, pag pinindot mo yan, makikita mo dito ang mga random channels na nakasubscribe ka at yung mga videos nila na in-upload recently. Actually, lahat nandito lahat ng klase ng videos, kasi merong shorts, may live, may mga posts. So, lahat ng klase ng pinopost ng mga channels na nakasubscribe ka is makikita mo dito. Lalo na kung kaka-post pa lang nila ngayon mismo. Ngayon naman, i-open naman natin si YouTube Studio app. Actually, kapag open mo dito, makikita mo agad yung total subscribers ng channel mo, yung views na nadagdag, yung subscribers, watch time, and yung estimated revenue mo. Makikita mo dito yung tatlong recent uploaded video mo and makikita mo rin dito
ang overall performance in the last 28 days. Sa baba naman, makikita mo dito yung mga latest comment na nakuha ng channel mo. So, galing ito sa random videos mo kasi lumalabas dito yung mga pinaka-recent na comments sa lahat ng mga video mo. Kung nasa dashboard tayo, punta naman tayo sa content. So dito mo makikita lahat ng videos na in-upload mo, naka-private man yan or naka-public, lahat talaga nandito. Mapa-shorts man yan or live, depende sa'yo. So makikita mo lahat yan dito. And ito yung best place para mag-edit sa video natin kung gusto ba natin palitan ng title, ng thumbnail, ng tag. So pipindutin mo lang siya. Tapos pipindutin mo tong lapis sa taas. Then ayan, at pwede mo nang palitan ng thumbnail or any information sa video mo na in-upload na. Pwede mo rin dito kunin yung link ng video mo. Click mo lang tong arrow. Tapos, ika-copy mo lang. Then, makukuha mo na yung link tong video mo. So, tapos na tayo sa content. Punta naman tayo sa analytics. So, dito sa analytics, guys, napakadami nating pwedeng makita as in. Kasi nandito na lahat eh. Tsaka sobrang natuwa ako sa YouTube kasi mas pinadali nila yung analytics at mas linagay na nila lahat sa mga phones natin. Makita nyo dito, guys, yung sa overview yung top content mo. And kung makikita mo dito, ang top content ko po ay yung settings sa YouTube na kailangan alam mo. Kung ano mang video yung lumabas dito, pwede mo siyang kuhaan ng idea para sa susunod na upload mo kung ano nga ba yung best content na i-upload mo next time. Kasi katulad sa akin, kung yung top content ko dito is yung settings sa YouTube na kailangan alam mo, ginawan ko naman siya ng video ngayon na YouTube settings na kailangan alam mo at sa mga gumagamit ng phone naman. Dito naman sa audience makikita mo yung dami ng returning viewers mo at saka unique viewers mo. At makikita mo rin dito yung mga time kung saan mas active ang audience mo or mga time na madalas sila gumagamit ng YouTube or nanonood sa YouTube. Makikita mo rin dito ang demographics ng mga audience mo. So sa akin, ang pinakamataas is 25 to 34 years old, having a 34.6% at gender nila is kadalasan male daw. Then makikita mo rin yung geography or kung saan nakalocate ang mga audience mo. Punta naman tayo sa revenue section. Ayan, kung hindi ka pa monetize, wala ka pang ganitong section, pero kung monetize ka na, makikita mo ito. So syempre, makita mo dito yung estimated revenue mo in the last 28 days. Ayan, para may idea ka kung magkano na nga ba ang sinasahod mo or magkano na yung nadadagdag na revenue sa channel mo. Ngayong tapos na tayo sa analytics, punta naman tayo sa comments na section. Dito guys, makikita nyo na dito ang mga recent comments sa lahat ng mga videos nyo katulad nga ng sinabi ko kanina. Pero dito kasi mas kompleto na. Kasi may filter dito guys eh. Ayan o. Pwede mong i-check yung mga comment na na-replyan mo na or mga hindi mo pa na-replyan. Pwede mo rin i-check yung comment na galing sa super thanks or mga comment na it contains question. So dito makikita natin yung mga recent comment ng mga audience natin katulad nito. Annalyn Barillo. Yung comment niya is 2 hours ago pa lamang, so sobrang bago pa. So dito mo yun makikita lahat and pwede ka rin dito mag-reply or mag-heart sa mga comment ng audience mo. Dito naman may earn section dito sa baba. Again, kapag hindi ka pa monetize, hindi mo pa makikita ang earn section. Dahil monetize na nga po tayo, makikita natin yan. At makikita mo lang rin naman dito yung parang nakikita mo sa Google AdSense. Okay? Para hindi ka na pumunta sa Google AdSense, pwedeng dumirect ka na dito at i-check kung magkano na nga ba ang estimated revenue mo for this month. And kung sakali naman gusto mong magpalit ng profile picture mo sa YouTube or banner or kahit anong information, punta mo lang tong picture mo sa taas, itap mo lang yan, pindutin mo tong lapis, then ayan na, edit a channel. Pwede mo nang i-edit yung mga primary information na makita sa bungad ng ating channel like channel name, banner, channel handle, and description. Then dito sa baba guys, makikita nyo meron ditong For You section. So dito mo pwedeng i-on or i-off yung For You section ng channel mo. Ito po yung mga videos na makikita sa unahan ng ating channel na sinasuggest ng YouTube na maaring hindi pa ito napapanood ng viewers mo or maaring magustuhan ito ng viewers mo. May dedicated video ako patungkol dyan na pwede nyo pong panoorin. So tatanungin kita, meron ka bang mga YouTube settings or YouTube features na nagustuhan mo na pinag-usapan natin sa video na to or meron ka pang bagay na nalalaman sa YouTube na hindi ko nabanggit ngayon? I-comment mo yun sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout para sa next video ko po, ikaw po ang masya-shoutout ko. Kung namomroblema kayo kung bakit mababa ang views nyo or binabawasan ba talaga ni YouTube ang mga views natin, panoorin mo yung video na lalabas sa end screen dahil sinabi ko po dyan ang 5 reason bakit yon nangyayari. Thanks for watching. This is RodTV and peace out.